Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. O, ibang style naman tayo, no? Ito, basahin ho natin. Iyak na, sobrang kahihiyan ng inabot ni Rimulya, Luis Citro, BBM sa utos. Malaking pasabog ng Korte at COA. Yan po ang ating panonoorin na galing sa PH News Update. So clear pa rin po si BP Sara sa COA. May 1, 2, 3, ewan ko parang pang-apat na ata ito, clear pa rin. So ibig sabihin wala talagang kurakot. At bakit ganun? Bakit si BP Sara lang ba lagi ang magpapakita nang siya ay clear? Hindi ba pwedeng magpakita din yung iba kung ay sila ay walang ginagawang masama? Di ba? Sana lang sila din. Magpakita din sila na klaro din sila sa COA. Di ba? Okay mga kapatid, i-play na po natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na kahit anong kaliwat ka ng siniraan at gawa ng samut-saring kasinungalingan na halos taplakan na ng lupa, ang Vice President Sara Duterte ay sadyang nanaig pa rin ng katotohanan laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, at hindi rin tatlo, kundi pang-apat na pinatunayan at tila sinampal ng Commission on Audit ang buayang mambabatas at ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. O, di ba? Ibig sabihin, hindi ho siya kurakot. Ano pa ba ngayon ang ibinibintang sa kanya? Yung threat sa presidente na kapag daw siya, pag may nangyaring masama kay BP Sara, matitegi si tatlo yun, ang binanggit niya, no? Eh wala pa naman, so hindi pa activated yung banta kasi buhay pa si BP Sara. Doon sila ngayon nangangamote, no? Na ginugulo yung paano natin to babawian ng buhay? Eh nagsalita siya ng ganun. Baka yariin tayo, hindi natin alam kung sinong yayari sa atin. Di ba? Kaya inisip nila, wala naman tirang Duterte. Hindi nila pwedeng isipin yon kasi Duterte yan. Ibig kong sabihin may tira, kahit papano may tapang yan. Di ba? O kaya ngayon, yan po yung pinag-iinitan. Yung piatos-piatos issue, parang mukhang wala na. Pero ito na nga, no? Impeachment na na. malinis at walang ninakaw ni Cinco at walang korupsyon sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Yes. At dismiss ang hatol ng Commission on Audit o COA dahil magpasa hanggang ngayon ay wala di umanong nilabag sa batas ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Alright. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like. Palike po, palike. Thank you, thank you. At click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, VP Sara on the top for the 4th time. Office of the Vice President muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA. Muling nakatanggap ang Office of the Vice President ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa taong 2025. Diba? Ayon sa inilabas na 2025 Annual Audit Report, ito na ang ika-4 na magkakasunod na taon na nakamit ng tanggapan ang naturang audit opinion. Wala bang yung taga-kabila? Pengi naman po kami ng report yung mga taga-kabila. Halimbawa, yung presidente, pwede bang sabihin niya kung kamusta naman nung kanyang, kung mag-unmodified din ba siya? Patingin din kami, bakit laging si BP Sara lang nakatutok sila sa ganyan? Na nagpapahiwatig na ang mga financial statements nito ay inihanda alinsunod sa naaangkop na financial reporting standard sa ulat ng COA. Nakasaad na, in our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all materials respects the financial position of OVP as at December 31, 2025 and its financial performance, cash flows, changes, and net asset equity, and comparison of budget and actual amounts for the year then ended. Ang unmodified opinion ay ang pinakamataas na uri ng audit opinion na maaaring ibigay ng COA sa nangangahulugang walang natukoy na material misstatement sa financial statement ng isang ahensya at maaring ang presentasyon ng mga ito batay sa umiiral
na financial reporting framework. Alam nyo, hindi ba kayo natatakot sa mga kumakampi sa kabila na kukonti na lang sila? Hindi ba kayo natatakot na ito yung kinakampihan yung gobyerno ngayon? Imbis na kampihan nyo sana yung tama, palibasa kasi siguro lang yung iba talaga ay nababayaran ng todo, malaking pera, ang inisip na lang nila yung pang sarili na lang nila. Paano naman po yung mga ibang kababayan natin na kawawa naman? 'Di ba? Nagtatrabaho ng patas pero naghihirap pa rin. Hindi gumagawa ng masama, naghihirap pa rin. Deserve naman siguro nila na hindi sila nakawan ng gobyerno. 'Di ba? Ibigay niyo po 'yun. Hindi yung porket binayaran kayo, talagang paninindigan nyo na pagtatanggol nyo pa rin kahit na mali. Pangit yun. Kumampi po kayo sa tama hanggat nabubuhay kayo, gumawa kayo ng tama. At sa pang-apat na pagkakataon, muling tumanggap ang Office of the Vice President ng unmodified opinion mula sa COA. Ooh. So, all right. It's understandable for those who feel frustrated, completely understandable. For those who feel, a little tired, again, completely understandable. But the nature of the fight that we're in is that we continue. We keep going. If you feel tired, we understand. There's no such thing as hopeless. You make your own hope. Kasi the problem is, if you rely on other people for your own feelings, somebody will always be able to control you. Kung ang feelings mo dahil may ginawa yung ibang tao, makontrolado ka nila. Whereas, if you divorce your feelings from what the other people do, then you have complete control of it. Sabi ni Zeus, kahit sa ibang bansa, punta si B, may protest, nakakahiya talaga. Well, he brought it on to himself. Hindi maganda yung ganun, bawat punta mo sa ibang bansa, may nagpo-protesta. Meron na rin dati yan, ito lang yung pinaka-trending. Sana po, dun pa lang, magising ka na ano bang nagawa ko? Bakit ganyan yung mga tao? 'Di ba? Yun sana pakinggan mo yung mga tao kung bakit gano'n, 'di ba? If maayos ang pagpapatakbo, kung may tunay na serbisyo para sa bayan, di naman siya gaganyanin Correct yun. Hindi naman magkakaganyan kung hindi nagbuburlis yung... Dali tayo mga kapatid. Sabi ni Finding Fiona, only for me lang yan, attorney. Yung buburlis, parang na. What do you mean na? VP Inday is still going to go through an impeachment trial. And even if we know that she is innocent, even if we know that this is a political event, even if we know that there are senators who are not willing to convict her and they most likely will not reach the desired 16 affirmative votes for impeachment, they're still going to try to ruin her, to destroy her, to make her look evil and bad. They will try to, defeat her trust and approval ratings. They will try to defeat, basically, us. We're the targets here, not just VP Inday. The targets are us. They want us to change our minds about VP Inday. They want us to change our insistence on voting for her in 2028. Pilit nilang ginugurgur si VP Sara para magbago ang paningin natin, para maging masama ang tingin natin kay VP Sara. Ilang taon na nilang ginagawa yan, pero magpasa hanggang ngayon, lalong lumalakas, lalong tumataas ang ratings habang bumabanat sila, nagne-negative 15 naman yung amo nila. Isipin nga nila yun nung panahon po ng Uniteam, ginugurgur din po si PBBM ng mga dilawan. Pero anong ginawa? Niyakap siya ng mga Duterte. Nung panahon ng Uniteam, nagtiwala sila kay BP Sara na tama yung kinakampihan ni BP Sara. Pinagtatanggol ng mga taong bayan. Hindi ba ginagawa nyo rin ngayon yan? Sama-sama kayo, dilawan at saka yung mga taga-kabila. Pinagtutulungan nyo ngayon si BP Sara. Eto talagang matino. The more na pinagtutulungan nyo si BP Sara, lalong niyayakap ng taong bayan. Tigilan nyo na kasi yan. How can we give up? And why should we? At bakit sinasabi nyo na? The reason you're feeling that way is because you put your hopes
on a big event. One big event that will wash away everything, that will wipe the slate clean and turn everything around. Sometimes we don't get what we want. Sometimes these things medyo suntok sa buwan. We keep trying, of course. But does that mean automatically we're entitled to win? Unang-una, di ba? How many went? Andyan na yung INC, pero ilan sa ating mga DDS ang pumunta? Okay. So, there's really nobody to blame here. If hindi kayang mag-draw ng crowds, then we have Plan B. And Plan B is to take VP Inday to elections. So bakit na? When the original plan has always been bring her to elections, help her to survive until the next elections. So itong mga ganito, biglang nagka-rally, yung rally ang dami-daming tao, maganda yan. And yes, we can hope that that will be the solution. But if that isn't the solution, there is always elections. We take her to elections. Now, a lot of you are going to say things like, paano kung dayain? Paano kung hindi umabot? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Hello, how does that affect the strategy to take her to elections? Diba? How does that affect this? Sabi ni World of Ice, kaya nga 20 Pero naisip ko lang doon sa sinabi ni Mama, ilalapit ko lang ng konti. Kasi po, nawawalan na ng tiwala yung taong bayan. Halimbawa kasing magkaroon ng eleksyon, nagkakaroon ho kasi ng tinatawag nilang dayaan di umano. Ang hirap nun, hindi mo naman binoto. Tapos lalabas dun sa machine, binoto mo. Tapos ang magiging dahilan po nila, baka nakalimutan lang nila yung binoto nila. Tama ba yon? Ilang minuto lang ang lumipas, makakalimutan mo na kung sinong binoto mo. Kahit nga umabot ng taon, hindi mo makakalimutan kung sinong binoto mo. Paano nangyari yun? Diba? Tapos hanggang sa wala nang nangyari, hindi na natin alam, hindi na binigyan ng aksyon, ang daming reklamo pero walang nangyari. Ilang pumunta, sana marami pa pumunta. O how do you get a lot of people to go? We have to put in the work. We have to put in the work. That's on us. How many people did you convince to go? How many people actually used their feet and then just went? Don't blame yourselves. But certainly we can resolve to do better. Sabi ni Ma'am Zaidi, paunti-unti at pasasaan ba? Magwawagi pa rin tayo hanggang sa dulo, laban lang. Ako nga, nangihinayang ako dun sa mga kuya ng mga taga-kabila, mga matatalino. May matatalino doon mga kapatid, pero yung talino nila ginamit nila para dun sa pera, para ipagtanggol. Bilib pa rin ako Paano? Na ipagtatanggol nila kahit mali na. Ako dati, di ba nga sabi ko nga, ilang beses na rin, doon tayo, dati unity team. Di ba? Yung sa bigas, sabi, 1 taon pa lang nagre-reklamo na yung mga tao, nasa na yung 20 pesos na kilo ng bigas. Pero alam nyo mga kapatid, na pagtatanggol ko pa yun noon, ng mga unang bugso ng kanyang pagkapanalo. Hanggang sa tumatagal, ginugurgur na nila si BP Sara Kaya sabi ko, ano to? Tinginan yan. Ayoko na. Duterte na lang ako. Ayoko na dito sa kabila. Kasi napakahinang presidente pala to Nahirapan akong ipagtanggol. Ang sekreto lang naman kasi, kapag hindi ka bayad, sabihin mo lang yung totoo. Sabihin mo lang yung tama. Sabihin mo lang yung nararamdaman mo. Ngayon, kung may mali sa sinasabi mo, aralin mo, tas mag-sorry ka. Pero dun sa mga taga-kabila, wala nang nagagawa yung presidente nila, nababaligtad pa nila sa vlog nila. No, ang galing. Bayad diba? May point si RJ, sabi ni RJ, I think parang nilalagyan ng kordon ng local media ang mga nangyayari para hindi malaman ng international media. Pansin ko po, hindi na ibalita yung rally natin 2 days straight sa international media. Meron naman, nakikita naman natin yung iba. But was it po, kasi paano nila masosource yan? Ang importante, isn't the regular mainstream media, you know what it is? It's PNA. Yan yung wire service ng Pilipinas. If PNA reports it, it will get out. Pero, is it newsworthy? So, we also have to think critically. Nag-charge ako. Wait lang po Okay, tuloy tayo. Umulan kasi, Yung mga sinampay. Tuloy!
Kinat ko lang muna. Sabi ni Jumelski, could it be pilot rally yung ginawa ng INC? Kung magtuloy-tuloy ang Bendalo at injustice, mas marami na lalabas. Lalo pag kinulong nila si Senator Ay. Marcoleta at binaboy ang impeachment. We Ay. are one. Yari sila kapag ka nangyari yun. Halimbawa si BP Sara tuluyang makulong at si rin impeachment, pagkatapos ng impeachment baka makulong pa, no? Tapos si si Marcoleta makulong din. Aba. Magagalit na lalo ang taong bayan. Pero sayang, ako nanghihinayang ako, sana tuloy-tuloy na yung nangyari, no? Kasi nakatatlong rally na sila, hindi sila pinakinggan. Napakamarami ng tao, sobra na yon. Dapat pinakinggan ng Pangulo yon. Pero weak talaga, wala siyang magawa. Kaya wala na ho tayong aasahan doon. Ang pinaka best choice, opinion ko lang naman to, no? Siguro magkape na lahat ng mga taong bayan sa sa Malacanang. No? Pumunta na doon, magparang museum. Dumalaw na lahat doon kasi lugi tayo, putya, ginaganyan na lang yung batas eh. Bulok na sistema ngayon. But what do you call the two previous rallies where naka 1 million talaga ang INC? So, I'm waiting for somebody to come up with an answer or an explanation of what happened there. But it's also possible Dito that tayo sinabi yan. lang talaga ng INC, okay, enough. Ayos naman natin Umaasa tayo sa kanila. So I am not sure. I still don't know the reason, but I trust that there is a very good one. In the meantime, we have to take DP Inday to 2028 elections. Ay, yun nga po, kung magkaka-eleksyon, alam naman natin, binibendalo ng binibendalo, no? Ako, mga kapatid, nanghihinayang talaga ako sa nangyari kasi, tingnan nyo yung mga kakamping, ayaw talaga kay BBM. Pero ngayon, magkakasama sila. Diba? Alam nila, kurakot ngayon eh. Nakakapanghinayang, no? Isang mali lang, isang maliit na butas na pagkakamali, malaki pala ang epekto nun. Bandang uli, masasabi natin, malaking pagkakamali pala yung kinampihan ni BP Sara. Itong si BBM. Pero mo, tinan nyo sa COA, sobrang linis na ni BP Sara 4 na beses. Bakit siya lang ang nababalitaan natin naglalabas ng report? Pwede bang ibalita nyo rin naman kung kamusta na yung presidente? Ano naman yung kanyang report? Di ba? Dun sa COA. Yan ang hirap sa atin, mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang, no? Maraming salamat po sa inyong panunood. Pag nakaabot po kayo hanggang dito, alam nyo naman, humina yung ating channel po. Ako po yung makikisuyo at makikilambing sa inyo. Samahan na rin po ng dasal at suporta po kahit konti lang ba. Dahil humina talaga, mga kapatid, magiging transparent ako. Hindi ako sumuweldo nitong mga nakaraan. Ayan yan ang aking GCash, no? Kakapalan ko na po mukha ninyo para makabangon-bangon naman ako. Putya, dami ko na pong utang sa tulong po ninyo. Nako, kahit paano makabawi-bawi man lang po ako. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Kuya Deng at ang ex-crew. Marami na siguro nakapanood na bumabalik na nagtataka din na ba't humina yung views ko. Siguro, nasira ko kasi yung algorithm ko, no? Kaya nagkaganyan. 2 beses kasi ako nagpalit ng name. Kaya nagkanda gur na. Pero makakabalik din siguro basta steady ko na lang itong name ng aking channel. Tuloy-tuloy naman po yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down. Yeah.